Ang akala ng asawa ko ay nagwagi siya. Inakala ng asawa ko na panalo na siya nang tumawag siya para sabihing hiwalayan na kami. Ipinagmalaki niyang naibenta na niya ang aming bahay at nilimas ang aming joint bank account. Tinawag niya akong tangang asawa. Bago niya ibaba ang telepono, tanging isang tawa lang ang isinagot ko. Wala siyang kaalam-alam sa katotohanan tungkol sa bahay na iyon. Napangiti ako habang hinihintay ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang orasan, sa dingding ng sala, ay nagpapakita ng 2:00 ng madaling araw. Ang bawat tiktak ng mga kamay nito ay tila napakalakas sa pandinig ni Selena na sumisira sa katahimikan ng malaking bahay na lalong nanlalamig sa mga huling araw. Nananatili pa ring nakaupo si Selena sa sofa, kasama ang isang tasang tsaa na matagal nang lumamig. Mabigat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay masyadong balisa para magpahinga. Hindi ito ang unang beses na umuwi ng ganito ka-late si Daniel, ang kanyang asawa. Sa nakalipas na 2 buwan, ang gawi na ito ay naging isang bagong routine na nagpapahirap sa kalooban ni Selena. Bilang isang asawang inialay ang kanyang buong sarili sa pamilya, laging sinisikap ni Selena na mag-isip ng positibo. Alam niyang si Daniel ay nagsusumikap na palaguin ang kanyang negosyo sa real estate. Si Selena ay isang asawang hindi palahingi. Siya ay matalino, isang cum laude graduate sa kanyang unibersidad. Ngunit pinili niyang suportahan ang karera ng kanyang asawa mula sa likod ng entablado. Matapos silang ikasal 5 taon na ang nakalipas. Marami sa kanyang mga kaibigan ang nanghinayang sa desisyon ni Selena na sinasabing siya ay masyadong pasibo at sinasayang ang kanyang potensyal. Ngunit para kay Selena, ang kaligayahan ng pamilya, ang kanyang pangunahing prioridad. Handa siyang maliitin, basta't maging matagumpay ang kanyang asawa at maging maayos ang kanilang pagsasama. Ngunit ngayong gabi, tulad ng mga nakaraang gabi, ang kanyang paniniwala ay nagsimulang mag-alinlangan. Narinig ang tunog ng susi na pumipihit sa pinto sa harap. Inayos ni Selena ang kanyang pagkakaupo. Sinubukang magpakita ng sariwang mukha upang salubungin ang kanyang asawa. Bumukas ang pinto. Inilantad ang anyo ni Daniel na mukhang gusot. Ang kanyang coat ay nakasampay sa braso. Maluwag na ang kanyang kurbata. Daniel, bakit ngayon ka lang? Malambing na bati ni Selena habang tumatayo mula sa sofa. Tila bahagyang nagulat si Daniel na makitang gising pa ang kanyang asawa. May bahagyang inis na sinubukan niyang itago sa kanyang mga mata. Diyos ko, Selena, bakit gising ka pa? Sinabi ko naman sa iyo na wag mo na akong hintayin. Maraming inaasikaso sa site kanina. Traffic pa. Lumapit si Selena upang kunin ang briefcase mula sa kamay ng asawa, tulad ng dati niyang ginagawa. Ngunit mabilis na iniwas ni Daniel ang kanyang kamay. Wag na! Ako na ang magdadala! Mabilis na sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay tila nagtatanggol. Nang si Selena ay tumayo ng malapit, naamoy niya ito. Hindi amoy pawis pagkatapos ng isang buong araw na trabaho, kundi isang pinaghalong amoy ng mamahaling alak at isang matamis at matapang na pabango ng babae. Isang amoy na banyaga sa bahay na ito, dahil hindi kailanman gumamit si Selena ng ganoong pabango. Bumilis ang tibok ng puso ni Selena, ngunit pinanatili niyang patag ang kanyang ekspresyon. Kumain ka na ba? Nagluto si nanay kanina ng paborito mong kare-kare. Iinitin ko saglit. Ha? Alok ni Selena. Sinusubukang ibaling ang kanyang isip mula sa kahina-hinalang amoy. Hindi na kailangan. Kumain na ako kasama ng kliyente kanina. Pagod na pagod ako. Gusto ko ng maligo at matulog. Matigas na pagtanggi ni Daniel. Naglakad siya ng mabilis patungo sa master bedroom. Iniwan si Selena na tulala sa sala. Huminga ng malalim si Selena. Ang pagbabago sa ugali ni Daniel ay lalong nagiging halata. Dati, si Daniel ay isang maalalahaning asawa na laging nagkukuwento tungkol sa kanyang araw kay Selena. Ngayon, siya ay naging mailap, madaling magalit, at tila nagtatayo ng mataas na pader sa pagitan nila. Ang pinakakahinahinala ay ang ugali ni Daniel sa kanyang cellphone. Ang manipis na gadget na iyon
ay tila naging isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng kanyang katawan. Dala niya ito saan man, kahit sa banyo. Kung dati ay palagi itong nakalapag sa mesa, na nakaharap ang screen, ngayon ay palaging nakalock at nakabaligtad. Minsan, sinubukan ni Selena na hiramin ang cellphone ni Daniel para tawagan ang kanyang ina dahil naubusan siya ng baterya. Ngunit, sobra-sobra ang naging reaksyon ni Daniel. Nagalit siya ng husto at inakusahan si Selena na hindi iginagalang ang kanyang privacy. Mula noon, hindi na nangahas si Selena na hawakan pa ang cellphone ng kanyang asawa. Kinabukasan, sa almusal, ang kapaligiran ay nanigas. Abala si Daniel sa kanyang cellphone habang humihigop ng kape. Samantala, si Selena ay nagpapahid ng palaman sa tinapay habang lumilipad ang isip. Selena! Biglang tawag ni Daniel. Inilapag ang kanyang cellphone. Muli, na nakabaligtad ang screen. Oo, Daniel? Tumingin si Selena sa kanyang asawa. Nag-ubo si Daniel at inayos ang kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng seryosong ekspresyon na karaniwan niyang ginagamit kapag pinag-uusapan ang negosyo. Gusto kong pag-usapan ang plano kong palawakin ang negosyo. Alam mo naman na maganda ang market ng real estate ngayon. Ito ay isang gintong pagkakataon para sa atin. Nadoblehin ang ating mga ari-arian. Dahan-dahang tumango si Selena. Oo, madalas mong ikuwento iyan. Mabuti kung may pagkakataon. Ang problema, para sa malaking proyektong ito, kailangan ko ng karagdagang puhunan na mabilis makuha. Pagpapatuloy ni Daniel, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Selena. Interesado ang mga dayuhang investor, pero kailangan nila ng garantiya na seryoso rin tayong maglalagak ng puhunan. Nagsimulang makaramdam ng hindi maganda si Selena sa direksyon ng usapan. Pero ang ipon natin ay hindi pa sapat para sa ganoong kalaking puhunan, Daniel. Ngumiti si Daniel ng bahagya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kaya nga may ideya ako. Paano kung pagsamahin natin lahat ng ating ari-arian, ang iyong personal na ipon, ang ating joint account, at ang titulo ng bahay na ito? Natigilan si Selena. Ang bahay na tinitirhan nila ngayon ay pamana mula sa mga magulang ni Selena. Isang maluwag na bahay na may istilong kolonyal at may malaking sentimental na halaga para kay Selena. Ibinigay ng kanyang ama ang bahay na ito bago siya pumanaw na may bilin na alagaan itong mabuti ni Selena. Ang ibig mong sabihin? Ibebenta ang bahay na ito? Tanong ni Selena, na nanginginig ang boses. Hindi ibebenta, mahal. Mabilis na pagtatama ni Daniel. Inabot niya ang kamay ni Selena sa ibabaw ng mesa. Pinisil ito ng marahan. Isasangla lang pansamantala sa bangko para ma-verify ang legalidad at halaga nito. Pagkatapos makuha ang pondo mula sa investor, agad nating tutubusin ang titulo. Siguro 1 o 2 buwan lang. Ligtas ito, karaniwang proseso sa negosyo. Tiningnan ni Selena ang mga mata ng kanyang asawa. Naghahanap ng katapatan. Mabigat ang kanyang puso. Ang bahay na ito ang huling alaala niya, kasama ang kanyang mga magulang. Ang pagsangla nito sa bangko ay parang pagtataksil sa habilin ng kanyang ama. Pero, Daniel, pamana ito ni na Itay at Inay. Wala na bang ibang paraan? Siguro isang soft loan mula sa iyong mga kasosyo. Sinubukan ni Selena na makipagnegosasyon. Binitiwan ni Daniel ang kamay ni Selena. Ang kanyang mukha ay sumimangot. Lagi ka na lang ganyan. Ang hirap mong hikayatin na umasenso. Sa tingin mo, para kanino ako nagtatrabaho ng husto? Umaga, tanghali, gabi. Para sa atin. Selena. Para sa ating kinabukasan. Selena. Para sa ating kinabukasan. Kung patuloy kang mag-iisip ng makitid, kailan tayo yayaman, tulad ng iba? Ang mga salita ni Daniel ay tumusok sa puso ni Selena. Hindi niya kailanman hiniling na maging mayaman. Ang sapat at tahimik na buhay ay higit pa sa sapat para sa kanya. Ngunit nang makita ang kanyang asawa na tila labis na bigo, nagsimulang gumapang ang konsensya sa puso ni Selena. Siguro nga, isip ni Selena, siya ay masyadong sentimental at nakahahad lang sa pag-unlad ng kanyang asawa. Pasensya na, Daniel.
Mabigat lang talaga para sa akin pagdating sa bahay na ito, bulong ni Selena. Selena, makinig ka. Muling lumambot ang boses ni Daniel. Gamit ang kanyang mapanlinlang na tono. Pansamantala lang ito. Magtiwala ka sa asawa mo. Pangako ko, magiging ligtas ang bahay na ito. Kailangan mo lang pumirma ng ilang dokumento mamaya. Ikaw ay isang matalinong asawa. Siguradong naiintindihan mo na sa negosyo. Minsan kailangan nating sumugal. Diniinan ni Daniel ang salitang matalino na may kakaibang tono. Tila ito ay isang banayad na pang-iinsulto. Kaysa isang papuri, hindi ito napansin ni Selena. Nagulong-gulo ang isip. Pag-iisipan ko muna, Daniel. Sa wakas, ay sagot ni Selena. Sinusubukang ipagpaliban ang desisyon. Tila hindi nasiyahan si Daniel. Ngunit hindi na siya nagpumilit pa noong umagang iyon. Sige, wag mong masyadong patagalin ang pag-iisip. Ang mga oportunidad ay hindi dumarating ng 2 beses. Aalis na ako. Matapos umalis si Daniel, nang hina si Selena, iniligpit niya ang mesa nang may mabagal na kilos. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa pagitan ng pagnanais na suportahan ang asawa at isang masamang kutob na patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa tanghali, nagpasya si Selena na labhan ang mga maruruming damit. Pumasok siya sa silid tulugan, kinuha ang basket ng maruruming damit at sinimulang paghiwalayin ang mga damit ni Daniel. Nang kapain niya ang bulsa ng coat na suot ni Daniel kagabi upang tiyaking walang mahalagang naiwan bago ilagay sa washing machine, may naramdaman siyang maliit na papel. Inilabas ni Selena ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang tindahan ng alahas sa sentro ng lungsod. Nanlaki ang mga mata ni Selena nang makita ang halagang nakasulat doon, 9,200,000 para sa isang gintong pulseras na may mga brilyante. Ang petsa ng pagbili ay kahapon ng hapon. Ang oras kung kailan sinabi ni Daniel na may mahalaga siyang pulong at na-traffic. Tila huminto ang mundo ni Selena. Napaupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang maliit na resibo. Ay, 200,000. Kakareklamo lang ni Daniel ng kakulangan sa puhunan sa negosyo. Pinipilit siyang isang laang bahay na pamana ng kanyang mga magulang. Ngunit sa parehong araw, gumastos ang kanyang asawa ng ganoong kalaking halaga para sa alahas. Alam ni Selena na hindi para sa kanya ang alahas. Ang kanyang kaarawan ay sa susunod na buwan pa. At si Daniel ay hindi ang tipo ng asawa na nagbibigay ng mamahaling sorpresa nang walang dahilan, lalo na sa sitwasyong pinansyal na sinasabi niyang mahigpit. Dahan-dahang namuo ang luha sa mga mata ni Selena. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Ang pag-uwi ng hating gabi, ang amoy ng banyagang pabango, ang pagiging protektibo sa cellphone, ang pamimilit na pagsamahin ang mga ari-arian. At ngayon ang resibo ng mamahaling alahas. Lahat ay tumuturo sa isang masakit na konklusyon. May ibang babae. Pinisil ni Selena nang mahigpit ang resibo. Ang sakit sa kanyang puso ay dahan-dahang nagbago. Hindi lang kalungkutan, kundi isang malalim na pakiramdam ng pagkakanulo. Sa lahat ng panahong ito, nanahimik siya, nagparaya. Sinubukan niyang maging isang masunuring asawa, tulad ng gusto ni Daniel. Ngunit lumalabas na ang kanyang pagsunod ay sinamantala lamang. Hindi lang ipinagkanulo ni Daniel ang kanilang kasal, kundi sinubukan din niyang manipulahin si Selena upang isuko ang nag-iisang pinakamahalagang ari-arian na mayroon siya, ang bahay ng kanyang mga magulang. Tiningnan ni Selena ang kanyang refleksyon sa salamin ng aparador. Ang babae sa salamin ay mukhang marupok. May namamaga na mga mata at maputlang mukha. Ngunit sa likod ng karupukang iyon ay may isang kislap ng apoy na nagsisimulang mag-alab. Ang Selena na matagal nang minamaliit. Ang Selena na laging nagpaparaya ay nagising na mula sa mahabang pagkakatulog. Ang amoy ng pagkakanulo na dinala ni Daniel sa kanilang tahanan ang gumising sa kanya. At sa pagkakataong ito, ipinangako ni Selena sa kanyang sarili. Hindi siya mananahimik. Ang pagkatuklas sa resibo ng alahas ay nagbago ng lahat para kay Selena. Ang sakit na unang tumama sa kanyang dibdib ay nagmetamorphose sa isang malamig na pagbabantay.
Ang dating Selena ay marahil hahagulgol at agad na kukumprontahin si Daniel pag-uwi ng kanyang asawa. Ngunit ang Selena ngayon, na nakaupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa kawalan, ay pumili ng ibang landas. Napagtanto niya na ang direktang komprontasyon ng walang matibay na ebidensya ay magbibigay lamang kay Daniel ng pagkakataong tumanggi. Ang kanyang asawa ay napakagaling magsalita at baluktutin ang katotohanan. Tiyak na iimbento ni Daniel ng kwento na ang alahas ay para sa isang kliyente o regalo sa kanyang ina. Kung aatake si Selena ngayon, lalo lamang mag-iingat si Daniel at mas itatago ang kanyang mga bakas. Kailangang maging matalino si Selena. Kailangan niyang mangalap ng hindi matututulang ebidensya. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang pagkakanulo ni Daniel at kung ano talaga ang masamang plano sa likod ng pamimilit na isang laang bahay na ito. Ang lohika ni Selena, na matagal nang natutulog, ay ngayon ay gumagana ng buong bilis. Nang hapong iyon, lumabas ng bahay si Selena sa dahilan na mamimili ng buwanang supply. Pumunta siya sa isang tindahan ng electronics sa isang shopping mall na medyo malayo sa kanilang bahay. Tinitiyak na walang kakilala ni Daniel na makakakita sa kanya. Doon, bumili siya ng 2 maliliit na listening device na hugis ordinaryong keychain at isa pa na hugis ballpen. Ang mga device na ito ay may mahabang recording time at maaaring i-activate mula sa malayo. Pagdating sa bahay, naghintay si Selena ng tamang pagkakataon habang naliligo si Daniel pagka-uwi mula sa trabaho. Muli, umuwi ng late na may dahilan na overtime. Pumasok si Selena sa opisina ng kanyang asawa. Inilagay niya ang listening device na hugis ballpen sa lalagyan ng mga panulat sa ibabaw ng mesa ni Daniel, nakatago sa gitna ng iba pang mga ballpen. Samantala, ang listening device na hugis keychain ay maingat niyang isiniksik sa ilalim ng upuan ng kotse ni Daniel habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Alam ni Selena na madalas gumawa si Daniel ng mahahalagang tawag sa telepono sa kotse habang papunta o pauwi mula sa opisina. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagsubok sa pasensya ni Selena. Kailangan niyang patuloy na magpanggap na isang inosente at masunuring asawa. Patuloy siyang naghahanda ng almusal, sumasalubong kay Daniel ng may ngiti. Kahit na ang kanyang puso ay nasasaktan, sa tuwing nakikita niya ang mukha ng kanyang asawa, at nagkukunwaring pinag-iisipan ang hiling ni Daniel tungkol sa titulo ng bahay. Kumusta, Selena? Pumayag ka na ba tungkol sa titulo? Tanong ni Daniel isang gabi. Ang kanyang tono ay tila hindi na makapaghintay. Naghihintay na ang bangko. Kung mabagal tayo, maaaring mawala ang investor. Naglalabas si Selena noong mga oras na iyon. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Nag-aalinlangan pa rin ako, Daniel. Napakabigat sa pakiramdam. Wala na ba talagang ibang paraan? Nagpakita si Selena ng malungkot na mukha. Sinusubukang mag-antala ng oras. Bumuntong hininga si Daniel sa inis. Diyos ko, Selena, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo bang manatiling mahirap? Ginagawa ko ito para sa atin. Huwag kang maging makasarili. Kailangan mo lang pumirma. Hayaan mo akong asikasuhin ang iba. Oo, Daniel. Naiintindihan ko. Pero bigyan mo pa ako ng kaunting panahon, ha? Kailangan ko munang pakalmahin ang sarili ko bago ko bitawan ang titulong iyon. Kahit pansamantala lang, hiling ni Selena na may mahinang boses. Tiningnan siya ni Daniel na may mapanlibak na tingin na hindi na niya itinatago. Bahala ka, pero huwag mong patagalin. May hangganan ng pasensya ko. Nang gabing iyon, matapos matulog si Daniel, kinuha ni Selena ang listening device mula sa ilalim ng upuan ng kotse. Dinala niya ito sa guest room. Nilock ang pinto at isinuot ang earphones. Kumakabog ang kanyang dibdib habang sinisimulan niyang i-play ang recording ng araw na iyon. Sa simula, tunog lang ng makina ng kotse at radyo. Pinabilis ni Selena ang recording. Biglang, may tumunog na telepono. Sinundan ng boses ni Daniel na sumagot nito na may ibang tono kumpara sa pakikipag-usap niya kay Selena. Hello, mahal. Oo, kakaalis ko lang sa opisina. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay malambing at malutong.
Ang tagal mo naman, mahal. Kanina pa ako naghihintay sa apartment. Dadaan ka ba? Siyempre. Bianca, hindi ko naman matitiis na paghintayin ka ng matagal. Pasensya na. Traffic eh. Naramdaman ni Selena ang pag-init ng kanyang dugo. Bianca, iyon pala ang pangalan ng babae. Kumusta na yung tanga mong asawa? Ibibigay na ba niya yung titulo ng bahay? Tanong ni Bianca. Pinigilan ni Selena ang kanyang paghinga. Ang mga salitang tanga mong asawa ay parang malakas na sampal sa kanyang mukha. Narinig ang mapanuyang tawa ni Daniel. Hindi pa. Matigas pa rin. Ginagamit pa rin niya. Yung sentimental na dahilan tungkol sa pamana ng tatay niya. Babaeng probinsyana. Walang pangarap. Pero huwag kang mag-alala. Patuloy ko siyang pine-pressure. Matagal-tagal. Bibigay din yun. Masunurin yun. Madaling lokohin. Sa lahat ng panahon, naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ko. Tumulo ang luha ni Selena. Nang hindi mapigilan. Ngunit patuloy siyang nakinig. Kailangan mong maging mas matatag. Mahal, sabi ni Bianca. Kailangan natin yung pera agad. Kung maibebenta yung bahay, dagdagan pa ng pera na kukunin mo sa joint account ninyo. Malaking halaga yon. Sapat na para sa kasal natin. At para sa marangyang buhay sa Singapore. Tinakpan ni Selena ang kanyang bibig. Pinipigilan ang pag-iyak na marinig sa labas ng silid. Ang kanilang plano ay mas masama pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang pagsangla ng bahay sa bangko, kundi plano ni Daniel na ibenta ito ng lihim at hindi para sa negosyo, kundi para magsimula ng bagong buhay, kasama ang kanyang kabit sa ibang bansa, matapos limasin ang lahat ng yaman ni Selena. Oo, alam ko, ganyan ang plano. Kapag nasa kamay ko na ang titulo, agad kong ipapasa sa buyer na nagbigay na ng mataas na alok. Hindi siya masyadong nagtatanong. Basta't may produkto. Ang mga papeles para sa paglipat ng pagmamay-ari. Madali na yon. Kaya kong pekein ang pirma ni Selena, kung kailangan, o lokohin ko siyang pumirma sa dokumento na hindi niya naiintindihan. Paliwanag ni Daniel, na may pagmamalaki sa kanyang katusuhan. Kapag nasa kamay na natin ang pera, aalis na tayo. Hayaan mo siyang umiyak ng dugo. Sa walang lamang bahay na yon. Tumawa si Bianca nang may kagalakan. Ang talino talaga ng mapapangasawa ko. Hindi na ako makapaghintay na makalaya sa dramang ito at mamuhay ng tahimik kasama ka. Ang ganda rin ng pulseras na binigay mo kahapon. Inggit na inggit ang mga kaibigan ko. Wala pa yan. Mahal, kapag nagtagumpay ang plano natin, kahit bilhin mo pa yung buong tindahan ng alahas, pwede, pangako ni Daniel. Nagpatuloy ang recording sa malambing na usapan nilang dalawa. Pinag-uusapan ang mga detalye ng kanilang kasal at honeymoon na popondohan ng perang ninakaw mula kay Selena. Pinatay ni Selena ang recording. Tinanggal niya ang earphones at umupo sa nakabibinging katahimikan. Wasak na wasak ang kanyang puso. Ang asawang pinagkatiwalaan niya, na pinagsilbihan niya ng buong puso, ay isang halimaw pala na kayang planuhin ang kanyang pagkasira ng ganun kalamig. Hindi lang siya hindi mahal ni Daniel, kundi itinuturing pa siyang tanga at walang halaga. Sa loob ng isang oras, hinayaan ni Selena ang sarili na umiyak. Nang tahimik, ibinuhos ang lahat ng sakit at pagkadismaya. Ngunit, matapos matuyo ang kanyang mga luha, may nagbago sa loob ni Selena. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at nakatutok na galit. Hindi niya hahayaang manalo si Daniel at Bianca. Hindi siya magiging tangang asawa tulad ng inaakala nila. Tumayo si Selena. Pinunasan ang natitirang luha sa kanyang pisngi. Tiningnan niya ang salamin sa guest room. Namamaga pa rin ang kanyang mukha, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay ngayon ay matalim, puno ng determinasyon. Nang gabing iyon, sa tahimik na silid, ang dating Selena ay namatay. Ang bagong Selena ay isinilang. Ang Selena na hindi na muling magpapatapak. Bumalik siya sa master bedroom. Tinitingnan si Daniel na mahimbing na natutulog. Marahil ay nananaginip ng magandang kinabukasan kasama si Bianca. Ipinangako ni Selena sa kanyang sarili. Ang pangarap na iyon ay hindi kailanman magkakatotoo.
Lalaban siya. Ipagtatanggol niya ang kanyang karapatan at sisiguraduhin niyang magbabayad ng mahal si Daniel sa bawat kasinungalingan at pagkakanulo. Nagsimula na ang digmaan. At si Selena ay kasisimula palang buuin ang kanyang estratehiya sa pag-atake. Kinabukasan, lumabas ng bahay si Selena. Nagpaalam kay Daniel na bibisitahin ang isang malayong kamag-anak na may sakit. Siyempre, walang pakialam si Daniel. Tila masaya pa nga ito na umalis si Selena, na nagbibigay sa kanya ng kalayaan, na marahil ay tawagan si Bianca, o planuhin pa ang kanilang masamang balak. Ang destinasyon ni Selena ay hindi ospital, kundi isang luma at respetadong law office sa Makati. Ang gusali ay may klasikong estilo, tahimik, at kagalang-galang. Dito nag-oopisina si Attorney Reyes. Siya ay matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Selena at pinagkakatiwalaang tao ng pamilya na nag-asikaso ng lahat ng legalidad ng mga ari-arian ng mga magulang ni Selena. Pumasok si Selena na bahagyang nanginginig ang mga binti, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Si Attorney Reyes, isang lalaking nasa katanghalian ng buhay na may maputing buhok at makapal na salamin, ay sumalubong sa kanya ng isang mainit na ngiti na parang isang tiyuhin. Selena, iha, matagal ka nang hindi dumadalaw. Anong hangin ang nagdala sa iyo dito ng ganito kaaga? Magiliw na bati ni Attorney Reyes. Umupo si Selena sa silyang katad sa harap ng malaking mesa ni Attorney Reyes. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ng mga luha na biglang gustong lumabas nang makita ang mukha ng kaibigan ng kanyang ama. Attorney, kailangan ko po ng tulong ninyo. Ito po ay tungkol sa bahay na pamana ni Itay. At ito po ay napaka-urgent. Sa sumunod na oras, ikinuwento ni Selena ang lahat. Wala siyang itinago, mula sa pagbabago ng ugali ni Daniel, ang ebidensya ng pangangaliwa, hanggang sa recording ng kanilang usapan tungkol sa plano ni Daniel na ibenta ang bahay at tumakas kasama ang kabit. Nakinig si Attorney Reyes na may mukhang unti-unting tumitigas. Ang kanyang magiliw na ngiti ay nawala at napalitan ng isang anyo ng pinipigilang galit. Walang hiya! Mahinang ungol ni Attorney Reyes habang tinatanggal ang kanyang salamin. Noon pa man ay pinagbilinan na ako ng ama mo na pangalagaan ang ari-ariang ito para hindi ka mapabayaan. Lumalabas na ang banta ay mula mismo sa asawa mo. Ayokong makakuha si Daniel ng kahit isang sentimo mula sa bahay na iyon, Attorney. Plano niyang lokohin ako para pirmahan ng isang special power of attorney. Para magbenta o isang deed of sale. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Selena na may nanginginig na boses, ngunit matalim na tingin. Tumango si Attorney Reyes nang may diin. Agad niyang tinawag ang kanyang assistant at humingi ng ilang mga file. Kailangan nating kumilos ng mabilis, Selena. Ang pinakaligtas at pinakamabisang paraan para pigilan ang hakbang ng iyong asawa ay ang baguhin ang status ng pagmamay-ari ng bahay na iyon. Ngayon din, hindi ibebenta, hindi ililipat sa pangalan ng iba, kundi i-donate. Kunot noong tanong ni Selena. Oo, gagawa tayo ng deed of donation ngayon din. I-donate mo ang bahay sa isang non-profit foundation na pag-aari ng pamilya ng iyong ama na nangangalaga sa isang bahay ampunan. Nagkataon na ako rin ang legal counsel ng foundation na iyon. Sa ganitong paraan, ang status ng bahay ay magiging isang asset ng foundation. Isang social asset na hindi basta-basta maibebenta ng sinumang individual, lalo na't gawing collateral sa bangko, para sa personal na interes. Nagliwanag ang mga mata ni Selena. Napakagandang ideya. Hindi kailanman iisipin ni Daniel ang hakbang na ito. Gawin po natin, Attorney. Sang-ayon ako. Mas gugustuhin ko pang maging kanlungan ng mga ulila ang bahay na iyon, kaysa mapunta sa kamay ng sakim na lalaking iyon. Ang proseso ay isinagawa ng mabilis. Pumirma si Selena sa isang serye ng mga opisyal na dokumento sa harap ni Attorney Reyes. Ang itim na tinta sa puting papel ay naging selyo ng kapalaran para sa masamang plano ni Daniel. Sa batas, mula sa sandaling inilagay ni Selena ang kanyang pirma, ang bahay ay hindi na niya personal na pag-aari at tiyak na hindi pag-aari ni Daniel.
Anumang pagtatangka ni Daniel na ibenta ito sa hinaharap ay ituturing na isang malubhang panloloko dahil sa pagbebenta ng isang asset na pag-aari ng isang foundation. Isa pa, Selina, sabi ni attorney Reyes matapos ang proseso. Agad kong ipaparehistro ang isang adverse claim sa Land Registration Authority, LRA, batay sa deed of donation na ito. Kaya't kung magdala si Daniel ng isang potensyal na mamimili o ibang notaryo para i-verify ang orihinal na titulo na maaaring ninakaw niya, ipapakita ng data sa LRA na mayroong issue o proseso ng paglipat ng pangalan sa foundation. Wala siyang magagawa. Matapos ang usapin sa bahay, nagpatuloy si Selina sa kanyang tahimik na mga hakbang sa bangko. Pumasok siya sa branch ng bangko kung saan sila ni Daniel ay may joint account. Sa priority lane, humiling si Selina ng fund transfer. Nilipat niya ang halos 90% ng laman ng account na iyon. Ang pera ay inilipat niya sa isang bagong account sa ibang bangko na hindi alam ni Daniel. Nag-iwan lamang siya ng humigit kumulang ay 100,000 sa joint account. Sapat lamang upang hindi maghinala si Daniel na walang laman ang account kapag tiningnan niya ito. Sigurado po ba kayo na ililipat ang ganito kalaking halaga? Magalang na tanong ng teller. Ngumiti si Selina ng bahagya, isang ngiti na may kasamang pait at tagumpay. Siguradong sigurado, miss. Ito ay para sa isang mas ligtas na kinabukasan. Lumabas si Selina sa bangko na may mas magaan na pakiramdam. Ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib ay bahagyang nabawasan. Ang kanyang pangunahing ari-arian ay ligtas. Ang kanyang ipon ay ligtas. Ngayon, hinihintay na lang niyang pumasok si Daniel sa bitag na siya mismo ang gumawa. Nang gabing iyon, umuwi si Daniel na may masayang mukha, taliwas sa gusot niyang mukha sa mga nakaraang araw. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang makapal na brown envelope. Magaan ang kanyang mga hakbang pagpasok sa bahay, na para bang nanalo siya sa loto. Si Selina, na naghihintay sa sala habang nanonood ng telebisyon, ay sumalubong sa kanya ng isang inosenteng ngiti na kanyang pinraktis buong araw sa harap ng salamin. Wow! Mukhang masaya ka yata ngayon, Daniel. May magandang balita ba? Tanong ni Selina habang tumatayo para salubungin ang asawa. Hinalikan ni Daniel ang noo ni Selina ng panandalian. Isang halik na nanlalamig at walang laman para kay Selina. Napakagandang balita, mahal, yung investor na kinukwento ko. Pumayag na sa wakas, pero kailangan nating tuparin ang kondisyon bukas ng umaga. Naaalala mo, yung tungkol sa titulo ng bahay na ipapa-verify natin. Dahan-dahang tumango si Selina. Nagpapakita ng bahagyang pag-aalinlangan ngunit masunuring mukha. Oo, Daniel. Naaalala ko. Umupo si Daniel sa sofa at binuksan ang brown envelope sa mesa. Inilabas niya ang ilang mga dokumento na puno ng legal na terminolohiya dahil maikli ang oras. Inihanda na ng legal team ng opisina ang mga dokumento. Ito ay isang deed of absolute sale at isang special power of attorney. Kailangan mo lang pumirma dito, dito, at dito. Itinuro ni Daniel ang ilang mga espasyo para sa pirma. Kinuha ni Selina ang mga dokumento at nagkunwaring binabasa. Ang kanyang matalas na mga mata ay agad na nahuli ang pamagat ng dokumento na tinatakpan ng hinlalaki ni Daniel. DED of Absolute Sale, hindi isang simpleng authorization. Talagang itinuturing siyang tanga at hindi marunong magbasa ni Daniel. Kumabog ang dibdib ni Selina sa galit. Ngunit pinigilan niya ito. Tiningnan niya si Daniel na may inosenteng tingin. Ang dami naman nito, Daniel. Hindi ko maintindihan ang mga legal na salitang ito. Pero kung sinabi mong ligtas ito, naniniwala ako sa'yo. Napakaligtas. Selina, magtiwala ka sa akin. Formalidad lang ito, pilit ni Daniel. Inabot ang kanyang mamahaling ballpen. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay sa pananabik. Kinuha ni Selina ang ballpen. Sa kanyang isip, natawa siya nang mapanlait. Sige, Daniel. Tamasahin mo ang iyong pansamantalang tagumpay. Alam ni Selina na ang pirma na ito ay walang halaga. Sa batas,
Ang bahay na ito ay pag-aari na ng foundation mula pa kaninang tanghali. Anumang pirmahan ni Selena ngayong gabi tungkol sa pagbebenta ng bahay ay walang bisa dahil ang bagay na ipinagbibili ay hindi na niya pag-aari. Nagpirma si Selena sa ibabaw ng selyo. Ayan, ganyan nga, masayang sabi ni Daniel. Pagkatapos ni Selena, agad niyang kinuha ang dokumento, ibinalik sa envelope, at niyakap ito na para bang isang tumpok ng ginto. Napakagaling mong asawa, Selena. Masunurin at maunawain. Malapit nang magbago ang buhay natin. Pangako. Oo, ang buhay mo ang magbabago. Magiging impyerno. Malamig na sabi ni Selena sa kanyang isip. Ang mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pagpapanggap. Nagsimulang kumilos. Nang kakaiba si Daniel sa bahay, inilagay niya ang kanyang mamahaling damit sa isang malaking maleta sa dahilan na idodonate sa mga biktima ng kalamidad. Pumayag lang si Selena, kahit alam niyang nag-eempake na si Daniel para tumakas. Lihim ding kinuha ni Daniel ang orihinal na titulo ng bahay mula sa safe sa opisina. Sinadya ni Selena na ilagay ang susi sa lugar na madaling makita ni Daniel. Ang kasukdulan ay nangyari 2 araw pagkatapos. Nang tanghaling iyon, habang nagkukunwaring natutulog si Selena sa silid, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng bahay. Sumilip siya sa likod ng kortina. Isang matabang lalaki na nakasuot ng makintab na suit ang bumaba mula sa isang mamahaling kotse. Iyon marahil ang mamimili ng bahay. Dahan-dahang bumaba si Selena sa hagdanan para pakinggan ang kanilang usapan sa sala. Ito ang orihinal na titulo, Mr. Jimenez. At ito ang special power of attorney na pirmado ng asawa ko. Kumpleto at legal. Narinig ang boses ni Daniel na puno ng kumpiyansa. Narinig ang pagbuklat ng papel ni Mr. Jimenez. Maganda. Mr. Daniel, estratehiko ang lokasyon. Matibay pa ang bahay. Ayon sa ating kasunduan, itra-transfer ko ang down payment na 7 milyon ngayon. Ang natitirang 18 milyon ay babayaran ko sa susunod na linggo pagkatapos kong ma-verify na malinis ang titulo sa LRA at pumirma tayo ng absolute deed of sale sa aking notaryo. Sige po, sir. Huwag kayong mag-alala. Garantisadong malinis. Pumayag na rin ang asawa ko, kaya walang magiging problema. Mabilis na sagot ni Daniel. May tunog ng notification mula sa cellphone ni Daniel. Nagbunyi siya ng mahina. Pumasok na ang pera. Salamat, Mr. Jimenez. Walang anuman. Tandaan mo, sa susunod na linggo, dapat bakante na ang bahay. Uumpisahan ko na agad ang renovation. Walang problema. Kahit bukas, aalis na ako. Bumalik si Selena sa kanyang silid na kumakabog ang dibdib. Katatanggap lang ni Daniel ng 7 milyon para sa bahay na hindi niya pag-aari. Ang krimen ng kanyang asawa ay perpekto na. Nangyari na ang panloloko. Ngayon, hawak ni Daniel ang mainit na pera na magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Daniel si Selena na maghapunan sa labas. Tila masayang-masaya si Daniel. Nag-order ng mamahaling pagkain at binilhan pa si Selena ng isang maliit na bouquet para sa mga tagalabas. Para silang isang masayang mag-asawa. Ngunit para kay Selena, ito ang huling hapunan ni Judas. Bukas, may business trip ako sa probinsya. Medyo matagal, Selena. Siguro 1 linggo, sabi ni Daniel habang kumakain. Maaga akong aalis. Kaya wag ka nang gumising para maghanda ng almusal. Ngumiti si Selena. Hiniwa ang steak sa kanyang plato nang may katahimikan. Talaga? Saan, Daniel? Sa Cebu. Bagong proyekto. Ipagdasal mong maging matagumpay. Siyempre, Daniel, lagi kitang ipinagdarasal. Sana makuha mo ang nararapat para sa'yo, makahulugang sagot ni Selena. Tumawa si Daniel. Hindi nahuli ang dobleng kahulugan sa sinabi ng asawa. Masyado siyang abala sa pag-iisip ng kanyang bagong buhay, kasama si Bianca sa Singapore, gamit ang EHP milyon na hawak niya at ang darating pang HH2 milyon. Hindi niya alam na bukas, sa sandaling pakiramdam niya'y nasa tuktok siya ng mundo.
Ang lupang kanyang tinatapakan ay guguho. Tapos na ang pagpapanggap ng tangang asawa. Bukas ang araw ng paghuhukom. Paggising ni Selena, wala na si Daniel. Ang kanyang bahagi ng aparador ay walang laman. Lahat ng mamahaling damit at gamit niya ay nawala. Naramdaman ni Selena ang isang malaking ginhawa. Ang hangin sa bahay ay tila masariwa. Nagtimpla siya ng kanyang paboritong tsaa at umupo sa hardin. Alam niyang hindi aalis si Daniel nang hindi nag-iiwan ng huling mensahe para bigyang kasiyahan ang kanyang ego. At tama nga siya. Eksaktong 10:00 ng umaga, nag-vibrate ang cellphone ni Selena. Pangalan ni Daniel ang nasa screen. Sinagot niya ito na may nanginginig na boses, na para bang isang asawang litong-lito. Hello? Daniel? Nasaan ka? Bakit wala lahat ng damit mo sa aparador? Tanong ni Selena. Sa kabilang linya, narinig ang ingay, marahil sa airport. Ang boses ni Daniel ay mayabang, malamig, at puno ng tagumpay. Huwag mo na akong hanapin, Selena. Mula ngayon, tapos na tayo. Pinigilan ni Selena ang sarili na tumawa. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba nasa Cebu ka lang para sa trabaho? Narinig ang mapanuyang tawa ni Daniel. Trabaho? Selena, ang inosente mo talaga. Hindi ako pupunta sa Cebu. Aalis ako para magsimula ng bagong buhay. Isang buhay na karapat-dapat para sa akin. Hindi isang nakakabagot na buhay kasama ang isang babaeng probinsyana na tulad mo na walang pangarap. Daniel, makinig kang mabuti. Matalas na putol ni Daniel. Tumawag lang ako para sabihin sa'yo ang isang bagay. Bukas, ikakasal na ako kay Bianca, isang babaeng masigit sa'yo sa lahat ng bagay. At isa pa, may pagmamalaking sabi ni Daniel. Huwag mo nang tingnan ang joint account natin. Wala na. Yung laman. Kinuha ko lahat bilang bayad sa nasayang kong oras sa'yo. Oo nga pala. Yung bahay na tinitirhan mo, na ibenta na, dala ko na ang down payment, at malapit nang makuha ang kabuuan. Siguro bukas o sa makalawa, darating ang bumili para paalisin ka. Kaya ang payo ko, mag-impake ka, na bago ka pa sa pilitang paalisin. Natahimik sandali si Daniel. Naghihintay ng iyak o sigaw mula kay Selena. Paalam. Tanga kong asawa. Magsaya ka sa iyong kahirapan. Sabi ni Daniel. Akmang ibababa ang tawag. Ngunit bago niya mapindot ang pulang buton, isang tunog ang narinig mula sa bibig ni Selena. Hindi iyak, hindi galit. Tumawa si Selena. Una mahina. Pagkatapos ay naging isang malutong at malakas na tawa. Tawa na tila nakarinig siya ng pinakanakakatawang biro sa mundo. Natigilan si Daniel. Tumatawa ka? Nababaliw ka na ba? Na-stress dahil biglang naghirap? Pinigilan ni Selena ang kanyang tawa. Pinunasan ang luha sa gilid ng kanyang mata. Ang kanyang boses ay nagbago. Kalmado, patag, at may malamig na tumutusok sa buto. Daniel, sabi ni Selena na parang nakikipag-usap sa isang pasaway na bata. Salamat sa pagtawag. Natawa lang ako kasi nakakatuwa. Akala mo ikaw ang panalo dito. Anong ibig mong sabihin? Singhal ni Daniel, nagsisimulang hindi mapakali. Wala naman. Magsaya ka lang sa party mo bukas, Daniel. Magsaya ka sa perang pinagbentahan ng bahay. Magsaya ka habang kaya mo pa. Dahil maniwala ka. Mas mabilis umikot ang mundo kaysa sa inaakala mo. Baliw kang babae. Tingnan natin kapag naging pulubi ka na. Sigaw ni Daniel bago patayin ang telepono. Ibinaba ni Selena ang cellphone. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Akala ni Daniel ay winasak niya si Selena. Ang hindi niya alam. Sa tawag na iyon, kabibigay lang ni Daniel ng perpektong ebidensya ng pag-amin. Automatikong na-save ang recording ng usapan sa cloud storage ni Selena. Paalam, asawa ko, bulong ni Selena sa hangin. At maligayang pagdating sa impyernong ikaw mismo ang gumawa. Ang ballroom ng 5-star hotel ay naging isang fairy tale. Libu-libong bulaklak ang palamuti. Si Daniel, sa kanyang mamahaling tuksedo, at si Bianca,
sa kanyang gown na may Swarovski crystals, ay nakatayo sa entablado. Pakiramdam ay hari at reyna ng mundo. Ang party ay nasa kasagsagan. Nang magkaroon ng kaguluhan sa pasukan, unti-unting tumigil ang musika. Nasaan si Daniel? Palabasin ninyo siya. Sigaw ng isang lalaki na puno ng galit. Mula sa gitna ng mga bisita, lumitaw si Mr. Jimenez. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sa likod niya, may 2 unipormadong pulis at 2 pang nakasibilyan. Natigilan si Daniel. Lumapit si Mr. Jimenez. Dinuro si Daniel. "Bumaba ka dyan, manloloko!" sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Manloloko? Sir, ano pong pinagsasabi ninyo? Niloko mo ako! Ibinenta mo ang bahay na hindi sayo!" sigaw ni Mr. Jimenez. Ang titulo ay totoo, pero basura ang laman. Galing ako sa LRA kaninang umaga. Nakablock na ang titulo. Asset na ito ng isang foundation. Ibinigay ito bilang donasyon. Noong nakaraang linggo pa, gumuho ang mundo ni Daniel. "I donate? Hindi maaari. Bahay yun ng asawa ko." Huwag kang magkunwari. Hinawakan ni Mr. Jimenez ang kwelyo ni Daniel. "Kinuha mo ang 7 milyon ko. Ibalik mo ang pera ko ngayon din." Nanginginig si Daniel. Ang 7 milyon ay nagastos na sa party, sa gown, sa singsing, wala pang 2 milyon ang natira sa kanyang account. Sir, kalma lang po. Yung pera po. Sinungaling! Sigaw ni Mr. Jimenez sa mga pulis. "Hulihin ninyo siya. Ito ang ebidensya ng estafa at panloloko." Sumigaw si Bianca. "Daniel, ano to? Sabi mo ligtas ang bahay. Sabi mo mayaman tayo." Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad si Daniel ng mga pulis, muling bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok ang isang babae na nakasuot ng isang eleganteng pulang damit. Kalmado siyang naglakad. Si Selena. Tumigil si Selena sa tabi ni Mr. Jimenez at ng mga pulis. Tinitingnan si Daniel na ngayon ay mukhang kaawa-awa, nakaposas. "Selena?" mahinang sabi ni Daniel. Hindi sumagot si Selena. Humarap siya kay Mr. Jimenez. "Paumanhin po sa gulo. Mr. Jimenez, ako po si Selena, ang legal na may-ari ng bahay na tinutukoy ninyo. O mas tamang sabihin, dating may-ari. Dahil ngayon, ang bahay na iyon ay pag-aari na ng Bahay Kalinga ni Ina Foundation." "Kaya alam ninyo ito?" tanong ni Mr. Jimenez. "Siyempre po, ako ang legal na nag-donate nito sa harap ng notaryo noong 1 linggo pa, bago pa ibigay ng aking asawa patawad. Malapit nang maging dating asawa ang lumang titulo sa inyo." Kalmadong sagot ni Selena. Inilabas niya ang isang dokumento. "Ito po ang kopya ng deed of donation at ang patunay ng adverse claim sa LRA. Sa batas, ang transaksyon ninyo kay Daniel ay hindi wasto at purong panloloko niya." Tumingin si Selena kay Daniel. "Pineke ni Daniel ang aking pirma sa Special Power of Attorney." Napaluhod si Daniel sa sahig. Naalala niya ang pagpirma ni Selena na may inosenteng mukha. Lumalabas na alam na pala ni Selena ang lahat. Binalingan ni Selena si Bianca. Na bumaba na mula sa entablado, sira ang makeup dahil sa luha. "Akala mo nilimas mo ang ipon ko, Daniel? Ang account na nilimas mo ay tira-tira lang para sa buwan ng gastusin. Ang mana at pangunahing ipon ko ay matagal ko nang inilipat sa ibang bangko. Mula pa noong naamoy ko ang murang pabango ng babaeng ito sa coat mo." Napanganga si Bianca. "Ano? Walang pera si Daniel?" Tumawa si Selena. Ang parehong tawa sa telepono. "Wala nang kahit ano si Daniel ngayon, Miss Bianca. Maliban sa utang na 7 milyon kay Mr. Jimenez at banta ng kulungan. Ang party ay naging isang horror show. Ang mga vendor ay nagsimulang maningil kay Daniel na nakaposas na. Dalhin niyo na yan, utos ni Mr. Jimenez sa mga pulis. Teka! Selena, tulungan mo ako. Nagpumiglas si Daniel, umiiyak. Selena, asawa mo ako. Iurong mo ang kaso. Bayaran mo si Mr. Jimenez. May pera ka pa, di ba? Pakiusap.
Selena, wag mo akong hayaang makulong. Yumuko si Selena, inilapit ang mukha kay Daniel. Namatay na ang asawa ko noong nagpasya siyang lokohin ako at tawagin akong tangang asawa. Magsaya ka sa iyong honeymoon sa kulungan. Ah, oo nga pala. Happy wedding. Tumalikod si Selena at lumakad paalis sa ballroom. Nang may taas noong paglakad, iniwan niya ang sigaw ng kawalan ng pag-asa ni Daniel at ang pag-iyak ni Bianca na ngayon ay mag-isang hinahabol ng mga naniningil. Ang party ay tunay na naging pinakakagulo at pinakakasiyas siyang party para kay Selena. 3 buwan ang lumipas. Ang bahay na may istilong kolonyal ay hindi natahimik. Sa malawak na bakuran, maririnig ang tawanan ng mga bata mula sa bahay kalinga ni Ina Foundation. Si Selena, na ngayon ay tagapamahala ng foundation, ay nakaupo sa kanyang paboritong lugar sa Teresa, umiinom ng tsaa. Mas sariwa na ang kanyang itsura. Wala na ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Napatunayan sa korte ang kaso ni Daniel. Hinatulan siya ng 5 taong pagkakakulong para sa estafa at pamemeke ng dokumento. Si Bianca naman ay naglaho, naging tampulan ng tukso sa social media at hinahabol ng mga pinagkakautangan. Ang annulment ni Selena ay madaling naaprubahan. Lumabas siya ng korte na may hawak na desisyon. Pakiramdam ay muling isinilang. Para sa kanya, ang pagiging hiwalay ay hindi kahihiyan, kundi isang medalya ng katapangan. Salamat, anak. Ipapaskil natin tumamaya, sabi ni Selena sa isang batang nag-abot sa kanya ng isang drawing. Ang bahay na dating malamig at malungkot ay puno na ngayon ng tapat na pagmamahal. Kinuha ni Selena ang kanyang telepono. Isang balita ang lumabas. Preso sa kasong real estate fraud, bugbog sarado sa kapwa bilanggo dahil sa utang sa sigarilyo. May larawan ni Daniel na malabo ang mata. Isinara ni Selena ang balita. Wala nang sakit. Wala nang galit. Si Daniel ay bahagi na lamang ng nakaraan. Ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Handa na siyang harapin ang bagong kabanata ng kanyang tunay na buhay. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi na mapanlait o pagkukunwari. Ito ang tunay na ngiti ng tagumpay. Ang ngiti ng isang babaeng minsan nang minamaliit, ngunit nagawang baliktarin ang sitwasyon gamit ang kanyang talino at dignidad.